Good. Wow. Konti po tayong Bible quiz. Bakit po ba inalis ng Panginoon ang mga Jewish or mga Israelita sa Ehipto sa pagkaalipin? Ano po bang pakay ng Panginoon? Para lang alisin? Anong pakay ng Lord? Para i-worship siya? Pwede namang i-worship sa Egypt. Oh, bakit inalis doon? Ha? Heard the cry of the people, yes. O, pwede namang lipulin ng Panginoon ng mga Egyptians. Doon din sa lugar na yon. O, bakit sila inalis pa? Sinong matapang-tapang sumagot? Para ma-fulfill ang covenant kay Abraham. Matapang-tapang nga ito. Mukhang may lahing hapon ito eh. Paano ipo-fulfill? Kailangan nandun na? Oo nga, yun nga, pwede naman sa Egypto eh. O bakit kinakailangan alisin pa? Yung! Upang dalhin saan? Sa Promised Land. Pag sinabi nating Abrahamic Covenant, sabi po na isang preachers, liwanagin ko lang po, para maintindihan ang Bible, sabi niya, dapat maintindihan nyo ang mga covenants na ginawa ng Panginoon sa mga tao. Number 1, anong alam nyong covenant? Ang iba't iba po dito ng version. Di ba? Adamic covenant. The covenant of God with Adam. Meron pong Adamic covenant. Okay? Susunod. Hindi pa. Noahic covenant. Noahic. Pagkatapos, Abrahamic. Pagkatapos, Davidic covenant. Yes. Mosaic, panaunang Mosaic covenant. And then, tapos na. Anong sunod kay Davidic covenant? Life of Grace covenant. The covenant of grace. That is the New Testament covenant. We only have one covenant in the New Testament. That is the culmination of all the covenants. Ano ba talaga problema mo dyan, Parts? Sinasabot tayo ko eh. So lahat pong covenant, ang pinaka-final covenant is the grace covenant established by the Lord Jesus Christ with the New Testament believers. Amen. Pag sinabi nating promised land, it is the fulfillment of the covenant. Doon gaganapin ang covenant sa promised land. So God would like to establish a covenant with His people, at yan po ay nangyari, ang establishment ng covenant recorded in Exodus chapter 19. It started in 19. And then, the consummation of the covenant or the culmination of the covenant, the blood covenant, okay, that God established with Moses is in Exodus chapter 24. Yung nagkatay po sila ng bull. Okay. Ang pakay po ng Panginoon kaya inalis sila sa Ehipto is for the purpose of establishing a covenant to be fulfilled and to be exercised, to be practiced in the land of the promise. Ano pong tawag sa land of the promise? Na pinapangako ng Panginoon sa kanila. The land flowing with milk and honey. So bakit po tinawag na land flowing with milk and honey? Hindi na lang sinabing the land of gold or the golden land. The promised land is the land of gold. Alam niyo po ba sa Bible kung ano po yung land of gold? Ophir, the Philippines. Many theologians believe that the land of gold is the Philippines. The land of Ophir. Di ba?
Bakit po tinawag na land flowing with milk and honey ang promised land? Ang topic po natin actually today is about possessing the promised land. Possessing the promised land. Okay? So ang promised land po ay binanggit sa Bible, the land flowing with milk and honey, in particular, yung flowing with milk and honey, ito po yung pangako ng Diyos sa mga Israelita na ibinigay kanino pa? Kay Abraham. Doon po ibinigay yan. Pero ang sabi ng Panginoon, pero kayo ay dadalhin sa lupain ng Ehipto upang maging alipin ng 400 taon, umabot ng 430 years ng kanilang pagstay sa Egypt, pero hindi naman yun ang years of slavery. Kasi nung dumating sila doon, sikat pa sila nung primero because of Joseph. Pero hindi po nagtagal, naging alipin po sila. Wow! From the very powerful position, from the very prosperous position, they became slaves in Egypt through the manipulation of the leaders in Egypt. Okay. Possessing the promised land, at meron po tayong 4 na points. At mukhang ang aking matatapos ngayon ay 1 o 2 point lang. Dahil medyo ipipreach ko po ang Book of Exodus. Hindi po. So, 1 point lang po. Unang-una, ano po ba yung factors in possessing the promised land? What are the factors why they were able to possess the promised land? Ano pong aking theme? The 4 important factors in experiencing, possessing, realizing the promised land. The land flowing with milk and honey. Gusto ko sabihin sa inyo na ang plano ng Panginoon sa bawat isang mananampalataya is to experience the land flowing with milk and honey. Bakit po tinawag na flowing with milk and honey? Bakit po milk and honey ang tawag sa promised land? Kasi nung unang panahon sa kanila pong kapanahunan, at pwede naman po ngayon, kapag ikaw po ay mayaman, kapag ikaw po ay powerful, marami kang milk. Pag sinabing milk, saan po galing ang milk? Sa tao? Cow. Kala ko kasi tao. Maraming hayop. So, kinakailangan po para maraming flowing with milk. Umaagos na milk. Di ba? Ibig sabihin, malawak na cattle raising. So, pag mayaman ng unang panahon, marami po ang kahayupan. O maraming hayop ang isang tao. Mukhang mali ata yung kahayupan eh, no? Tandaan niyo panahon ni Job. Di ba? Yung kanyang binanggit na kayamanan, hindi po sa bangko ganito, sa bangko ganon, ninakaw ganito. Wala. Lahat na nalipol sa kanya ay mga hayop niya. Libu-libong hayop. Dahil yun ang nagpapakita na si Job ay napakayaman ng kanyang kapanahunan dahil sa marami siyang hayop. Hindi kahayupan. Hayop. Okay? So maliwanag. Kaya pag sinabing milk, it is not just umiinom ka ng gatas. It's about thousands of cattle, lambs, goats. So yun po yun. Ngayon, bakit binanggit na honey? Flowing with milk and honey. Pag sinabing honey, saan galing ang honey? Saan kinuha ng bee? Sa flowers. Saan galing ang mga flowers? Sa mga halaman, sa mga tanim. Noong unang panahon, pag malawak ang taniman, maraming honey, mahal ang honey, mayaman ang bansa. In one word, that is the land of prosperity. Not only that promised land is a land of prosperity, again, it is a land where God and the people will fulfill and execute their covenant. It is a land of the covenant. It is where they will live holy. Kaya binigyan sila ng Panginoon ng batas para mapamuhay nila ang kakaibang uri ng buhay sa ibang bansang kasama nila. So this is a holy land. The promised land symbolizes holiness, symbolizes prosperity, symbolizes covenant. It symbolizes the land of freedom from slavery in Egypt
to the land of freedom. It is the land of peace. It is the land of glory. Kapag sinabing land flowing with milk and honey, binigyan ko po kayo ng idea kung ano po yon. Bakit flowing with milk and honey? Okay, so paano po mararanasan ang kasaganaan at masaganang buhay, mapayapang buhay, powerful life, kabanalan? Ito po yung land kung saan sila ay maglilingkod. Tama yung sinabi ni kanina, Dennis, for worship. Diba? Dito nila sasambahin ng Panginoon, where they can freely express their worship to God without the influences of anybody around that is not godly. Dito po nila mapufulfill ang kanilang commitment kay God. That is the land of freedom to worship the Lord. Okay? That is the land flowing with milk and honey. Okay. Number one, it has to do something. One factor in possessing the promised land is mindset or mentality. Okay. So galing po sila sa lupain ng Ehipto na kung saan sila po ay naalipin ng mahabang panahon. Ang sabi ng iba is around 300 years or more than 200 years kasi nung unang daang taon hindi sila alipin. Mga siga pa sila doon. Sabi po ng isang theologian, maybe, yes, more than 300 years sila naging alipin, but they stayed there in 430 years. Okay? So ngayon, dumating sa punto na sila po'y naging alipin. Wala silang karapatan sa kanilang mga buhay. At dumating ang panahon ni Moses, ang mga batang isinisilang na lalaki ay pinapatay. Inutusan ng mga kumadrona na bawat lalaking isinisilang ay papatayin. Wala silang karapatan. Kung anong sabihin ng hari, nasusunod ang hari. So, ang hirap po nung hindi ikaw nasusunod sa buhay mo. Kaya po sila, tinuturuan na ang mga bata, lumalaki, kung anong sasabihin dito, wala tayong magagawa, tayo ay lahing alipin. Alam niyo po ba hanggang ngayon, meron po sa Indian, ang tawag po ay yung slave, case po ang tawag, no? Sila po ay nasa underground lamang ng mga mayayaman, doon po sila naglalaba, doon po sila nagtatrabaho. Meron pong lahi na ang lahit-lahing yan, hanggang alipin ka lang, hindi ka na pwedeng maging malaya. Mamamatay kang alipin, isinilang kang alipin, mamamatay kang alipin. So marami pong ganon. Kaya ganon na lamang ang pasasalamat ng mga taga-African Americans nung si Abraham Lincoln ay nagpumirma ng batas. Ang tawag po ay Emancipation of Slavery dahil pinalaya niya po ang mga alipin. Alam niyo po siguro yung kwento ng Darut, di ba? Nung sino po nakapanood ng Darut, paano po tinitreat ang mga alipin. Buhusan ng tubig na malamig, buhusan ng tubig na mainit, sunugin, wala silang magagawa. Walang batas ang alipin, kundi sumunod sa kanilang masters. At ganyan po ang buhay ng mga Egyptians noong time na yun. Okay? So ngayon dumating si Moses, inalis po sila sa Egypt. Ang target po ng Panginoon is the promised land. Ano pong unang factor para makarating sa promised land? Sad to say, to tell you this, yung original na umalis sa Egypt, around 600, sabi ng iba, to 1.2 million. Okay? Walang exact figure. Wala pong nag-record kung gano'n sila karami. Yung galing po sa Egypt, na original na umalis sa Egypt, papuntang promised land, sad to say, dadalawang tao lamang ang nakapasok from the original na umalis sa Egypto. Namatay po sila within 40 years without tasting, without experiencing the promised land, land flowing with milk and honey. Hindi ko po maintindihan, may mga Kristiyanong namamatay na walang pambayad sa ospital, mumurahing ospital, wala pa pong pambayad, namamatay po sila doon. Hindi ko maintindihan po kung bakit gano'n ang Kristiyano minsan. Namamatay sa ospital, mumurahing ospital, libreng ospital, public hospital, na wala pong kapera-pera. Bakit po kaya merong ganun? Sa palagay niyo, anong problema? Mindset. Tama na sa kanilang salinaligtas at pupunta ng langit. Pero yung mindset nila, hindi nakatuon sa land flowing with milk
and honey. Ang layunin po ng aking preaching na ito, mabago-bago po ang ating mindset. Or mindset in one word is mentality. Maraming hindi nakarating sa promised land because they were having that slave mentality. Poverty mentality. So yun po ang dahilan. Kaya hindi po sila nakarating doon, hindi po dahil ayaw ng Diyos. Hindi sila ready sa promised land kasi ang kanilang mindset hindi po nabago within 40 years. May kanya-kanya po tayong mindset. May kanya-kanya tayong mentality. Okay? Ano po bang ibig sabihin ng mentality? Mental quality. Ano po bang quality ng utak natin? Bakit po mahalaga po ito? Number one, atin po munang i-define ang mindset or mentality. Ang ibig sabihin po ng mentality, ako po ay gagawa ng sarili kong mind o thought about mindset, pero kung mag-aaral po kayo ng mindset, marami pong klase ng mindset kayo makikita, pero ang pinakabuo po ng mindset or mentality, ano yung mga principles, alam mo yung mga pananaw na buo sa utak mo. Yun po yung tinatawag na mindset. Okay? Kung magre-research po kayo ng mindset, marami pong klase ng mindset, I think 4 or 5. Meron pong fixed mindset, meron pong growth mindset, abundant mindset, scarce mindset. So, yun po yung mga mindset na yan. Abundance, mindset of abundance. Pero akin pong gagawing 2 ang mindset lang. Okay, ito po yung 2 klase ng mindset. 2 lang po ang pagpipiliin nyo. Hindi po natin i-detail. Pag sinabing mindset, yung bumubuo ng kaisipan mo, okay, pananaw, at yun po ang nagdadala ng takbo ng buhay mo. Ano yung mindset mo? Yun po ang gagamitin mong pananaw sa mga nangyayari sa buhay mo, at yun ang gagamitin mo sa mga pagdidesisyon sa buhay mo, yun po yung tinatawag na mindset. Kaya mahalaga po ang mindset. Okay? 2 klase ng mindset. Ang isa, environment-created mindset. Pangalawa is personal-created mindset. The environment-created mindset is the mindset that you have no choice. You were brought up that way. Yun pong personal mindset, personal-created mindset, okay, ito po yung mindset na ikaw ang gumawa, yun po yung magkikreate ng environment mo. Yung isang klase ng mindset, created by your environment, and you will be dictated by your environment. Yun na yung mindset mo eh. Pero yung personal created mindset, they are the one creating the environment that they will like according to the mindset. Maliwanag po ba? Yung mindset mo, mahalagang mahalaga, okay? Lalo na ang personal created mindset will dictate the kind of environment and life that you will have from now on up to the future. Pero kung yung mindset mo ay created by environment, you will always be dictated by the circumstance. Magre-react ka lang, reacting ka lang, hindi ka creating. Naririnig niyo sa akin yon? Ang mindset na kinreate ng tao sa kanyang kaisipan, ito yung mga nag-improve, ito yung mga abundant mindset na tinatawag, sila magkikreate ng kanilang future. Hindi sila nakasalalay sa tao. Hindi sila nakasalalay sa environment. Hindi sila nakasalalay sa government. Hindi sila nakasalalay sa community. They create their own environment in the future. Amen? Okay. Do you create your environment? Or you are just dependent upon your environment? Because the kind of mindset that you have were created by environment and you are slaves of your own environment. Hello? So ang layunin ng aking pagsasalitang ito is for us to strengthen, to create our environment. How? Okay, balikan po natin ang environment-created mindset. Sangayon po sa psychology, mga psychologist,
Ito po yung isa sa aking marketing strategy noong nagbebenta ng mga educational products nung araw. Ang pangalan po noon ay Sparkler. Ako po ay na-awardan as the top salesman in 3 months marketing the product in the entire Philippines. Wow! Ako po ay top seller sa nationwide. Tatlo po kaming nagbebenta. De, joke lang po. Marami ho yung nationwide. Cebu, Mindanao, Philippines. So, nagulat po ako. Ako po sinabihan na, oy, a-attend ka sa ating national gathering kasi awardee ka. Wow, top salesman in 3 months. Kaya ang tawag po sa akin ay Mr. Mind Sparkler. Wow! So sparkling! Mr. Sparkler. Okay. Ang sabi po dun sa marketing strategy ko is 70% na magiging buhay ng anak mo ng kanyang pagkatao ay nakasalalay sa ages 1 to 7. At ang aking binebenta ay products that will build their mentality in ages 1 to 7. O ikaw, magulang, may pera ka, hindi ka ba bibili ng product ko? Di ba? Nakasalalay ang 70% ng pagkatao ng anak mo sa education na bibigay mo sa kanya, 1 to 7. Kaya ang kausap kong nanay, may anak na 3, 4 years old. Ang lakas ng benta, mga kapatid. Nagugulat ang kumpanya, paano ko binibenta yung aking product? Kasi nung una, hindi pa uso ang network marketing, ako nag-network na. Kumukita ko ng maliit na tubo lang sa isang product nung araw. Pinamibigay ko na sa mga hente ang marami. Eh, yung mga nagbebenta, individual lang. Ay, di talo sila. 3 months. Okay? So, I was not born for that. I was born to market the Word of God. Amen? Yeah. So, salamat sa mga bumibili ng Word of God. Okay. 1 to 7 years old yung pagkatao mo, nilikha ng environment mo yan nung ikay lumalaki 1 to 7. At ang unang-unang environment mo ay ang pamilya mo. Kaya 70% ng ugali mong ganyan, galing sa mga magulang mo yan. O mga magulang na nandito, paano nyo pinalaki yung mga anak nyo? Sino ba yung kausap ko gabi? Yung mga anak ko, maliit pa yan kumakain ng ano yan ng gulay. Ngayon ay hindi na. Oo. Ay, si JB, hindi kumakain niya ng sabi ko, oo nga, paano mo pinalaki ng nanay yan? Tawa naman si Lormena. Sa mga magulang, wala tayong choice. Ang mga anak natin, kaya ganun, kasi yun po yung produkto ng 1 to 7. 1 to 7. Kaya, I'm so sad that I was not there when the twins were growing up 1 to 7. Environment, the family is the first environment that will create your children. Be careful to what school you will bring your children, because the second environment that will bring up your children is the school where they are growing up. Be careful with cell phones. Cell phones is or are great builder of the mindset of the children right now. Most of the young people today are having the mindset created by the cell phones. Now you will understand why the Egyptians, almost all of them were not able to enter the promised land because they were brought up with the mindset of poverty and slavery. They are not prepared for the promised land. And God has to raise up new breed of people, trained, di ba, for the new land, the land of flowing with milk and honey. So marami pong Christians na hindi po nakakaranas ng land flowing with milk and honey. A land of promise, with prosperity. Okay? Because of the upbringing. Ay, hindi na ako para dyan kasi isinilang kaming ganito eh.
dito na lang kami sa ganito, ito na lang, wala, ganito talaga kami. Masisisi ba namin kami? Mga magulang namin, ganyan din naman, di ganito na lang kami. So ang layunin ko po ngayong umaga, magkaroon po ng transformation ng mindset as much as possible. The mindset. Now, we know the definition of mindset. Now, I have explained to you also now at the point of paano ba nanggagaling ang mindset? Saan galing siya? The derivation of mindset. So the mindset is created by our environment, by our family, by our schools, di ba? Ang ibang mindset, nabuo yan kasi lagi sa may barberohan, di ba? Doon sa Cebu, pag lagi ka nakatambay sa mga nagdadama, di ba? Sinong taga Cebu dito na lagi ang dami nagdadama doon, kwentuhan sa mga damahan. Usong-uso ang dama sa amin nung araw, ang daming kwento dyan. Di ba? Sa barbershop, nung maliit pa kami, sa may tindahan ng comics. Comics, yung binabasang nirerenta ng 5 centimos. Di ba? Pagkatapos mong basahin, balik mo na. At ang dami po doong mga pamagat, mga wakasan. So, nabubuo po ang utak natin ng galing sa mga comics, galing sa mga napanood. Di ba? Yun pong bumubuo ng ating mindset. At yun po ang gagamitin mo ngayon sa pagdedesisyon mo, sa buhay mo. Okay. Ipakita ko po sa inyo ang mindset ni Joshua at ni Caleb. Bakit po sila ay nakapasok sa Promised Land? Sad to say, yung taong ginamit ng Lord para sila alisin sa Promised Land, hindi nga po nakapasok eh. Kasi nagkaroon po siya ng major blunder. Grabe naman si Lord, di ba? So, alam po natin sa Bible na ang kanyang major blunder, siya inuutusan, nakausapin lamang ang bato, di ba? Ay kanyang hinampas ng batong 2 beses pa. Dinaan niya sa inis. Alam niyo yung pagkainis minsan? Di ba? Meron akong kakilala na meron silang transaction, magko-close na po yung deal nila, bigla po nagalit yung isa, na-turn off po yung kabila. Sayang po yung malaking deal na hindi natuloy dahil sa init ng ulo ng kausap. Kaya mag-ingat po kayo sa init ng ulo nyo. Di ba? Nakaka-turn away po yan ng magagandang bagay. Di ba? Yung init ng ulo, nakaka-turn away po yan ng mga good things. At nakaka-turn off po yan sa kausap. Okay? Init ng ulo. Okay. Karamihan po nasa bilangguan dahil sa init ng ulo. Nakapatay, nakasapak. Mainit ang ulo. Lately lamang po, yung pong nabalitang naka Honda Civic na gustong mang-isa sa isang taxi driver. Bumaba po silang pareho, nagsuntukan at siguro natalo siguro yung taxi driver. Baka kartista po yung taga Honda Civic. Nung umalis po yung Honda Civic, hinabol po ng taxi driver. Okay? Ang tawag sa Batangas, nanghahamit, no? Nanghahamit, hinabol pa. Siguro may hawak na something, I do not know. Bumaba po yung naka Honda Civic, may baril pala. Di sinalubong siya ng bang. Yun, namatay po yung nakasakay sa taxi at nasan po yung taga Honda Civic? Naghihimas na rehas. Di ba? Anong sinasabi? Kung ibabalik ko lang ang pangyayari, di ko sana binaril yun eh. Huli na. Init ng ulo. Ang dami mga bagay na nangyayari sa init ng ulo. Di ba? Okay. Let's move on. About mentality. Ano po bang mentality dapat meron tayo? Tingnan po natin si Joshua. Okay? Tingnan po natin. Atin pong unahin muna. Ang promised land po, yung flowing with milk and honey, na akin pong kinuha sa concordance, ay umaabot po ng 12 times na binanggit. Okay? From the book of Exodus. Okay? So, hanggang book of Deuteronomy. Tingnan po natin sa Numbers chapter 13, verse 30. Ang kwento po sa Numbers chapter 13, ito po yung kwento na nagpadala po ng spy, si Moses, to spy the promised land. At hindi ko alam kung paano siya nakarating sa promised land at kanila po naobserbahan, ano po ba yung promised land. Verse 30 hanggang verse mababa. Ang sabi po dito sa Numbers chapter 13. Numbers 13. And Caleb stilled the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it."
Anong to overcome? Kasi nakita po nila ang promised land, ang daming obstacles. Pero ang sabi po ni Caleb, okay, Moses, tayo na, dali na natin, lusubin na natin. Di ba? But the men that went up with him, the 10 spies, 12 po sila, na mga agents, hindi natin kayang puntahan. Okay? Ang mga tao doon. So, ang ganda po ng message kanina, who am I to deny what God is able? Di ba? Ito mga taong ito, balikan natin 31 muna, hindi pa ako tapos. Yan. Okay? To go up. Why? Because they are stronger than we. Yun po yung sinabi ko sa prayer ko, pag tumingin ka sa sarili mo, wala ka talagang magagawa. The problem is too big for me. Wow! Tuloy natin verse 32. Ito po ang sabi ng mga tao. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel. Hindi lamang sinabi kay Moses, sinabi sa buong bayan. Ikinalat nila ang kanilang obserbasyon para kumuha ng simpatya. Kasi baka makumbinsi si Moses, ni Caleb, at saka ni Joshua, kaya dinala po nila sa luwasang bayan. Oy, mga kababayan! Hindi natin kaya! Okay, tuloy po natin. The land through which, verse 32 muna. The land through which we have gone to search is... Masyadong excited lang yan. Hindi ko alam kung nagmamadali ang tapusin ko na yung message ko. Hindi ko alam. Tignan mo ha, is a land that eateth up the inhabitants thereof. Ano ibig sabihin nun? Cannibals! And all the people that we saw in it are men of great stature. Mga malalaki. Oh, verse 33. Ito na po yung pinaka-final sa verse 33. And there we saw the giants, the sons of Anak. Mga anak pa lang yan, ha? Pero parang konflikto, sons of anak. Sabihin nito. Hindi ko anak ng anak. The sons of Anak. Ang tawag po dito, mga Anakims. Sa totoo lang, mga Koreans po yan, mga lahi ni Kim. Which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Ang katumbas namin dito, mga taong bayan, ay katulad lamang ng mga tipaklong. Grabe, giant sila, tipaklong lang kami, tayo. O ano, lulusog pa ba tayo? Anong sagot? Of course. Of course, yes. So this is the kind of mindset. The mentality. Listen. Okay. Yung mindset nyo, yan ang inyong ginagamit, paano nyo tinitingnan ang sitwasyon nyo sa buhay nyo. Tingnan natin another kind of mindset. At mamaya tayo magkaroon ng conclusion. Chapter 14. Simulan natin sa verse 6. The new set of mindset. Numbers 14, verse 6. Next chapter. And Joshua, the son of Nun, so nung una may madre na, nakita natin ha. And Caleb, the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. Ano ibig sabihin ng rent their clothes? Pinaupahan ng damit. Umuo naman sila. Pinunit! Pinunit yung kanilang mga damit. Okay? Hindi pinaupahan. Verse 7. And they spake unto all the company of the children of Israel. Bumawi po sila. Saying, the land which we passed through to search, it is an exceeding good land. It's a land flowing with milk and honey indeed. Verse 8. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which floweth with milk and honey. Verse 9. Only rebel not against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Nakita nyo? Ang sabi ng kabila, hindi natin kaya sila. Tipaklong lang tayo sa kanila. Mga cannibal sila, kakainin tayo nila. Ang sabi naman ng dalawa, ni Joshua at ni Caleb, no! They are bread for us. Tinapay sila sa atin. Okay?
Ang tingin ng kabila, no! Tinapay tayo sa kanila. Sabi ng kabila, hindi! Sila ang tinapay sa atin. Nasaan kayong side? Is your mindset or mentality created by your environment? Or you have created your own mentality? The mentality which are not the majority. They are always having the right mentality. No, tipaklong lang tayo sa kanila. Sabi ni Joshua, no, silang tipaklong sa atin. Hindi nga lang sila tipaklong sa atin eh. Mga anak mo ng tipaklong. Now, how do you see your problems? How do you see your challenges? Sabi ang mabiling lubid. Sabi ang matastas na building. Tatalo na lang ako. At least maranasan ko ang sandaling ako si Superman. Bumalik ako sa building. Okay? Okay, ito na po yung lesson na maliwag natin sinasabi. Dalawang klase na mentality. Personal created mentality always see opportunity in difficulties. Environment created mentality, they always see difficulties in opportunities. On what side do you belong? On which side do you belong? Naalala ko yung kinuwento ko sa inyo one time. Balikan ko lang ha. Ito po yung marinig nyo sa mga sales. Merong isang kumpanya ng sapatos na nagpadala ng ahente sa isang lugar. At binigyan ng ticket, pinalipad, binigyan ng pangbayad sa sa isang lugar para magbenta ng sapatos. After 1 week of staying in the land, ang sabi po ng ahente, Sir, uuwi na po ako, sir. O bakit? Eh wala, sir. Ang mga tao dito hindi naman nagsasapatos. Eh paano ko sila mabebenta ng sapatos? O siya, sige, uwi na. Uwi na. Lumipas ng ilang araw, nagpadala ng panibagong ahente. High caliber. With personal mindset. After 1 week, tumawag sa kumpanya, Sir! Magpadala kayo ng maraming sapatos dito, sir! Iba ng report. Bakit? Aba, walang nagsasapatos dito. Ang laki ng market! Tuturuan ko sila magsapatos. Kaninong ahente kayo ka-mindset? The first agent or the second agent? Oh, di nga. You are qualified in possessing the promised land because of the mindset that you have. I will give you the derivation of the mindset, of Christian mindset, for another time. Philippians chapter 2, verse 5. This is the kind of mentality we should have. Are you ready? For this new mindset, 3 things. Kaya hindi nararanasan ng maraming Christians ang flowing land flowing with milk and honey. Number 1, because of ignorance. Number 2, yes, they are no more ignorant, but they are indifferent. Para bagang information lang yan. That's not a reality. You have to internalize the information. And you have to integrate it with your life. So 3 important letter I about the new mindset. Kaya hindi po natin masisi talaga yung mga Jewish, no, galing po doon sa Egypt. Ang hirap baguhin kasi ng utak eh. Meron po kasi tinatawag na mga fixed mentality or fixed mindset. Yung ayaw ng baguhin ng isip nila. Yung bagang katulad ng maraming naririnig natin, ng mga sinishare natin ng gospel, ay di ko ako iskong kung aking kinagistan na yun ang aking kamamatayan. Sabi na mo ng isa, kung ikay nung natutulog ay naihi sa banig, hindi ka na magpapalit. Yun na lang iyong kagigisnan, kamamatyan. So kaya po ang mga tao na nakakilala sa Panginoon, nag-embrace po dapat ng panibagong mindset. Ang term po niyan sa world is the paradigm shift.
Nagbago na po sila ng mentality. From slavery mentality, from poverty mentality to prosperity mentality. Konting check lang po sa inyong mentality. Sino po sa inyo ang kapag bibili ng mga bagay-bagay, grabing tumawad? Kung pwedeng, wag nang kumita ang nagbebenta. Poverty mentality po yan. Yun po mga tao na lagi naghahanap ng pinakamura. After 1 month, sira. Poverty mentality po yan. Para bagang, hindi ka karapat-dapat bagang magkaroon ng magandang bagay. Naalala ko si Dennis one time, nagpunta ka ba ng France to treat yourself? Or pumupunta ka sa pamimingwit to treat yourself? Tingnan mo siya, masyado niyang mahal sarili niya. Joke lang. Para bang ganito po yan no? Yung binanggit ko po sa inyo, well, halika, treat kita! Kasi nagkaroon ako ng pera, treat kita! Kain tayo sa restaurant. Pagdating sa restaurant, treat ka. O, ito yung menu. Yung mentality mo, mindset mo, ang hinahanap mo yung pinakamura. Eto na lang ako. Hindi, sige! Hindi, ito na talaga gusto ko O, sige. Diyan ka ba talaga gusto? Diyan ka masayaw? Sige. Nahihiya siya kasi ang mamahal O ano? Anong drinks mo? Tubig lang. Hindi talaga ako nagsasoft drinks Pero gusto mong order. Parang yung kumakain po kami. Habang kumakain, paano ka naman gaganahan kumain? Kinikwentahan ka kung magkano kilo ng bigas. Tapos, nung sumasandok ng ulam, mahal ang kilo ng isda. Niluto namin yan, pang 3 araw namin yan, paano ka kakain? Di kumakain siya. Ilang pagkain. Kaya busog na ako Uy, kunti lang ang kinain mo Kasi kumain ako. Pag kayo po ititreat, it means yung nagtitreat sa inyo, masaya kanyong ititreat. At magiging masaya siya kapag umorder ka ng mga mahal. Hindi ka naman ititreat talaga niya ng magtitipid kayo, ba't pa ka ititreat? Alam naman malakas kang lumamon. Di ba? Gusto niya mag-enjoy ka because you have the mentality, yes, I deserve this. Why? Because the Bible says you are what you think. You are what you think. Okay, mamaya I'll go to that. Let's go back to Philippians chapter 2, verse 5. The new set of mentality. Ladies and gentlemen, this is it. Let this mind be in you, which was also in... Siguro may depresya tong rilo ko. 5 minuto pa lang ako nagpipreach, parang haba na. Okay. Let this mind, let this mentality, let this mindset be in you. Well, actually, this is just a verse. At meron po siyang context. Pero ang layunin po ng Biblia ay upang ilagay sa atin ang mindset ni God. Hindi lahat interesado sa Bible. Hindi lahat gusto ang Bible. Knowing the Word of God, internalizing the Word of God, okay, is the will of the Lord so that we can have the mindset of the kingdom of God. The mindset of Jesus Christ. God is a God of prosperity. God wants you to have a prosperity mindset for the promised land. Now let's move to another verse. Alam po ang context nito, it's about humility, and it's about humility that Christ was lifted up. I really love this passage. We have memorized that during my days in the seminary days. Hanggang ngayon, kinuquote ko po yan. At dahil sa matinding pagsunod ng Panginoong Kristo sa Ama, sa plano ng Ama, God had highly exalted Him. Di ba? At ang nakakatuwa mga kapatid, iniupo ang Panginoong Kristo sa kanang kamay ng Ama, the highest position. That's why Jesus is the name above all name. Why? Christ
is now seated in the heavenly throne. And you know what? We believers of Jesus Christ are also seated with Him in the heavenlies. We should have the mindset of heaven. We should have the mindset of the throne of God. 2 Corinthians 5:17. Again, babanggitin ko po ang verse na to. Sana huwag niyong malimutan. Babanggitin ko po ito pag medyo may bago. Okay, so may I have your eyes on me now? Okay, including your nose and ears. Itong verse na ito, all the while, nung ako'y babagong Kristiyano, very limited ang aking kaisipan dyan sa verse na yan, mga kapatid. Dahil ang sabi diyan, ang sino mang sumampalataya kay Jesus, if any man be in Christ, the word be in Christ, ang picture po nito, anyone who is united and in union with the Lord Jesus Christ, just like the idea in marriage, di ba? Joining to become one flesh. We are one flesh with Jesus Christ. The reason why we can call God Father, because the Spirit of Christ and our spirit are one, and Jesus Christ is the Son of God, and we are also having the same Spirit, we can call God the Father. So anyone who is calling God the Father has no right to call God the Father if you don't have Jesus in your heart. Only those people who have Jesus in their heart have the authority, have the access to the throne of God, because they are children of God. Am I talking to the right people right now? Ang aking isip nung una, mga kapatid, mga kababayan ko, mga Jewish, ang verse na ito ay para lamang sa pagbabago ng buhay. Siya'y bago ng nilalang, kaya bago ka na, wala ka ng bisyo, wala ka ng ganito, nagpapakabanal ka na. Yes, tama po naman, but limited. Being united with Christ, Christ is the land flowing with milk and honey. Christ is prosperous, and we are co-sharer with the prosperity of Jesus Christ. Amen? Alam nga namang, ugali lang ni Kristo na bago sa atin. We are co-sharers, co-owners of what Jesus has. Now, if you are not informed, limited ka lang doon, sa binago ang buhay, babaguhin mo yung buhay mo, iiwasan mo yung mga kasalanan mo, pero yung spirit of mentality na iwan sa'yo, yung spirit of poverty. Meron po ako nakikita, nagpipreach po sa podcast na pastor. Okay? At ang sabi niya, tayo daw mga pastor, ay walang karapatang yumaman. Hindi daw tayo tinawag ng Panginoon para maging yumaman. Dahil si Kristo daw mismo ay mahirap, dapat daw tayo ay maging mahirap din. Kaya ang itsura po ng preacher na ito, ay itsura pa lang, ay mukha na talagang mahirap. Kasi yun ang kanya mentality. Mga kapatid, Christ became poor so that we will become rich. Pinili ng Diyos, ito po yung kulang pinili ng Diyos maraming mahihirap. Pero hindi po sinabi ng Panginoon, pinili kong maraming mahihirap upang maging mahirap pa rin. No? Pinili ng Diyos maraming mahihirap upang maging mayaman. Saan? Sa pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ang magbibigay ng panibagong mindset sa'yo. It is your faith that will bring you to the promised land. It is your mindset, your faith, your mentality that will make you experience the land flowing with milk and honey. Ngayon, kung gusto nyo manatili kayong pobre, miserable yung buhay nyo, it's the choice of your mentality. Maybe you're the product of your environment and you did not change and you did not give yourself a chance to create the new mindset. It's your opportunity to change your mindset. Because it's the mindset of Joshua and Caleb. Kanina, dadalwa lamang sila. Laging karamihan po, pinipili ang mediocre mind. Okay? Hindi pa tapos ang first point, mga kapatid. Nasa first point pa lang ako. Okay. Sabi ni Jesus Christ, let this mind be in you. Sabi ni Paul. Ano yung mind na yun? Which was also in Christ Jesus. Hey, ang goal ng bawat Kristiyano dapat ay maisaksak natin sa utak natin kung ano yung mentality ni Jesus Christ. The mindset of Jesus Christ. We are one with Jesus Christ, and we are not in union with Him when it comes to mindset. No much. Kaya nga dapat pag mag-aasawa ka, hoy babae, ka-mindset mo ang mapapangasawa mo.
Hoy lalaki, dapat ka-mindset mo. Iisa kayo ng pananampalataya. Eh yun nga mga Kristiyanong nag-aasawa na, nagkakagulo pa. Lalo na kayo, mag-aasawa ng iba. Hello, mga dalaga nandito. Sa araw ng ikakasal ka at hindi Kristiyano na papangasawa mo, habang kinakasal ka, tinutuktukan mo ang ulo mo. Ang tigas talaga ng ulo ko. Ito, nagpapakasal ako, hindi naman kalooban ng Diyos to. Tuktukan mo. Malay mo, magising ka. Di ba? Bago ka manumpa, bago ka i-pronounce. Ayaw ko na! Nagbago na isip ko! Malay mo, last minute, di ba? Meron po akong kakilala, naging kaibigan ko po, bago sila ikasal. Galing sa probinsya po yung mga kamag-anak. Gumastos, naghanda, etc. Nung gabi, nag-away na mag-asawa sila. Yung ikakasal, tinutukan siya ng knife. Di ba? Tinutukan, kinabukasan ikakasal. Sabi niya, kung hindi lang ako nahihiya sa mga kamag-anak ko, iuurong ko yung kasal. Ayun, nagpatuloy. Ayun, naghiwalay din. Di ba? Naghiwalay din. Tinuloy. Para lang wag mapahiya. Ay, dinun pa lang sanay. Nung gabing yun, nag-decide na. Paano yan, pastor? Nagpakasal na ako. Anong gagawin ko ngayon? Andiyan ka na eh. Pagbutihin nyo na lang. It's either bandang dulo, congrats, or condolence. Depende sa mangyayari sa buhay nyo. It is your mentality that will direct who the kind of person you will meet. You will marry with. You will be in these coming days. If you want a great life, if you want a land flowing with milk and honey, change your mindset now to the mindset just like of Joshua. Are you informed of what you are and who you are? Who am I to deny what the Lord is able to do according to the message of God? Okay, ulitin ko, being one with Christ, mga kapatid. Jesus Christ is our land flowing with milk and honey. And if we have Christ, we must be informed that Jesus Christ is everything. He is our freedom. He is our peace. He is our joy. He is our everything. At doon po sa akin pag-aaral, ito pong land of Israel, ito'y katumbas po ng church. The body of Christ right now. Okay? So ito po'y katumbas ng place na kung saan po natin pinaparangalan ng Panginoon. Nang buhay po natin ay marangal kasi nagpaparangal tayo sa Diyos. Hindi po natin pwedeng parangalan ng Diyos sa buhay po nating miserable, buhay nating walang direksyon, buhay nating walang nakikitang kapangyarihan ng Diyos. Gusto ng Diyos, tayo dito sa ibabaw ng lupa ay maging siya. Nabubuhay tayo sa kanyang kapangyarihan. Okay, ngayon ang tanong, Pastor, naintindihan ko yan pero sana maunawaan mo kasi may pinagdadaanan ako. Okay? Okay lang po yun, pare-pare tayo may pinagdadaanan. Ang iba nga hindi dumadaan lang eh. Umi-standby pa, ang iba natutulog pa. Ngayon, nagtatagal tuloy, di ba? So daan ka lang, dadaan ka naman talaga. Bilis-bilisan mo pagdaan. Ha? Huwag mong tagal lang. Bakit ka nga ba dumaan dyan? So ang iba, walang choice. Dapat idaan ng Panginoon. Okay. Buksan po natin sa Deuteronomy chapter 8. Simulan po natin sa verse 1 hanggang verse 4. Wow! I will be ending in a few minutes. All the commandments which I commanded this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. Ang mindset po ni Joshua is the mindset, okay, that has been passed on to them through Moses, from the father Abraham, Isaac, Jacob, and then Moses. Na ang lupang ito, inyo yan. Yung inyong pupuntahang lupa, inyo yan. Done deal na ang promised land sa inyo. Okay? But you have to go and claim it. You have to have the mindset of this, na ikaw ay pinagpaalanan ng Panginoon. Ngayon, anong gagawin mo? Itinambak na ng Panginoon sa iyo ang promised land through Jesus Christ. Ngayon, ba't di mo nararanasan? Tuloy po natin sa verse 2. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness. Ano po ang purpose? Bakit sila dinala sa wilderness? To prepare them for the promised land. To humble them, to learn, to make them learn how to change their mind. Because humility is the key to change your mindset. Okay?
Kapag ang tao ay naging mayabang na hindi na pwedeng turuan, mahirap kong kausap yan. Pero ang taong ma-humble, kaya pong ating requirements sa ating leadership is teachability. Because teachability requires humility. If you are not humble enough, you are not open for new learnings. You cannot be changed. Kaya ang gusto ng Panginoon, i-humble sila. Dadalwa lamang po ang nakapasok sa original. At lahat ng pumasok, may humility po yan. Maliban po sa pamilya ni Achan. Inubos pong lahat ng pamilya ni Achan. In Joshua chapter 7. Kasi nagnakaw po sila. Okay? To humble thee and to prove thee and to know that was in thine heart, whether thou wouldest keep his mind, his commandments or not. So the Lord brought them to the wilderness, trained them for 40 years, and they did not learn. And God has to eliminate them so that their new generation, okay, will be benefited of the promised land. Nanatili silang stubborn. Nanatiling matigas ang ulo nila. Tinupok sila ng Panginoon sa wilderness. Hindi man lang naranasan ng promised land. Mga kapatid, ulitin ko, maraming mga tao hindi nakakaranas ng promised land. Ang iba naman ay mababait. Pero yung mindset nila hindi na binago. Poverty mentality pa rin. Grabe pa rin makatawad pag bumibili. Sa palengkeng kawawa na nga yung tindera. Di ba? Kung pwedeng, huwag nang kumita ang tindera, kung pwedeng hingin ko na lang yung produkto mo. Kaya pag next time na darating ka, ay hindi ka natatawagan, ale, bilhin na kayo, pwedeng palampasin ka na lang. Hindi naman ako kikita, napakabarat ng taong yan eh. Di ba? Pero kung ikaw ay prosperous mentality, parating ka pala, uy, sukali ka! May bago kong produkto dito, bili ka! Di ba? Kasi ang tinitingnan mo, yung kapakanan ng tindera, hindi yung ikay makatawad na makatawad. Hanggang umiiyak na nga yung tindera sa katatawad mo eh. Sige ho. May benta lang, kahit 5 na lang ang tubo. Okay. The desperation for mentality. Dito po tayo ngayon. Bakit po mahalagang baguhin po ang mentality natin according to the mentality of the Bible? So maliwanag po ang sabi ng Panginoon, let this mind be in you. Kung inyo pong babagitin ang context po niyan, Philippians chapter 2, it's about humility. Because God cannot exalt you into the promised land if you will not go to the promised land humble. Hey! At alam ng Diyos ang ikayayabang mo kung pwedeng pigilan ng Diyos sa mga bagay sa pagdating sa buhay mo na ikayayabang mo. At kung naintindihan mo, Lord, salamat, hindi dumating ang mga inaasa ko nung una kasi baka yumabang ako, lumayo ako sa iyo. So ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng pusong durog, pusong basag na susunod sa kanyang kalooban, and ready yourself for the promised land. The reason why I cannot experience the tomorrow, the promised land, because we are not prepared for the coming tomorrow. We just stay today, here in my place where I am right now. I'm contented already with the mentality that I have, just like in Egypt. Yung binagay ko kanina sa Jethro, sa Numbers chapter 13, chapter 14, ang sabi po ng mga tao, matapos po magsabi si Joshua, huwag na po natin balikan. Alam niyo po ang sabi nila? Alam sabi ng mga leader doon? Moses! Kasi nasa dead end na tayo eh. Yung promised land, ang sabi ng 10 delegadong pumunta doon ng mga konsehal, hindi natin pwedeng puntahan. Kakainin tayo nila, patay tayo. Okay, let us assemble ourselves. Let's go back to Egypt. Numbers chapter 14. Then no, wala. Moses, pambihira, ginuyo mo kami. Kaya mo pala kami pinapunta rito para dito kami mga matay sa wilderness na to. Wala palang dulo to. Balik na lang tayo. Ang layo, ano? Ang sabi ng Joshua at ng Caleb, no. No. Let's possess the land. Binigay na ng Diyos sa atin yan eh. Bawat mananampalataya, you are entitled for your promised land. Don't settle in that mindset that you have. It's in the mind. Okay. Tapos na po ako. I would like to give you 4 na kwento. Ang iba'y narinig nyo na. Gano'ng kahalaga ang mindset? Gano'ng kahalaga ang mentality? Ang sabi ng Biblia, I hope mag-sink in sa isip nyo to.
according to what you believe. So be it unto you. Matthew 8:13. Proverbs 23:7. As a man thinketh, so is he. Kung anong iyong takbo ng isip, ano yung mentality mo, yung ka. Anong tingin mo sa sarili mo ngayon? Yung ka. Kaya kahit anong gawin mo, yung ka pa rin. Change your mindset, change your mentality. Dahil yung environment mo is a byproduct of your mindset. Because the environment created your mindset. Ulitin ko. Ang environment na life mo, dahil yun ang laman ng isip mo, nagre-reflect sa environment mo. I always say this even to my children. Kung ano yung iyong mindset, yun ang environment mo. The way you dress up, the way you choose things, so yun po magdidikta ng buhay mo. Yung iyong mentality. Kaya mahalaga po ang mentality. Your mind is your life. Your mind is your life. If you will not change your mind now about the mentality that you ought to have, being the co-sharer of the prosperity of Jesus Christ, being the co-sharer of the authority of Jesus Christ, being one with Jesus Christ when it comes to power. Very striking verse, okay? Ready pa po ba kayong makinig? Yes. Ayaw ko na magsalita eh. Romans chapter 8, starting from verse 15 to 17. Tingnan po natin. And I will give you my story. I have 3 stories, I think. Wow. For you have not received the spirit of bondage. Yes! But sad to say, a lot of Christians are living in the spirit of bondage. Hey! We did not receive the spirit of bondage anymore. The Lord has set us free. We have the Spirit of Jesus Christ. The victorious Christ. The powerful Christ. The King of Kings. That's why Christians are called in the Bible as kings. We are born to rule, to reign in this life. Have that mentality. Maaaring ipinanganak akong mahirap, pero hindi ako mabubuhay ng mahirap. Amen? But ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Let us move on to verse. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Wow. Naririnig niyo yung children of God? Ang problema kasi ganito. Sa unang pananampalataya niyo, lagi niyo naririnig, we are children of God, pero ang buhay natin, hindi naman nababago. Pero pag sinabing children of God sa Bible, ipinanganak ka ng Diyos, you have the DNA of God in your veins. You have the DNA of the King. You have the DNA of the Creator. You have the DNA of the owner of the world. You have the DNA of the omnipotent God. And then living like in poverty and slavery. Inconsistent po yan. Minamaliit natin ang salitang children of God. Now, do you know what it means to be a child of God? Verse 17, for you to know what it is. And if children, then heirs of God. Tagapagmana ng Diyos. Ng ano? Ng kahirapan? Ng ano? Ng kamiserablehan? Joint heirs with Christ. Co-sharers with Christ's throne. We're seated with Christ on the throne. All powers, dominions are all under our feet. Demons are afraid of us. But if you don't know, you're afraid of demons. Wow. Sino sa inyo nakapagkumanda ng demon, umalis ka? Demon, inuutosan kita, umalis ka. Have you experienced that? O sino sa inyo ang pinalis na ng demon? Woo!
Pag may kapitbahay kayo, na lumapit sa inyo, pare, alam ko, born again ka eh. Yung anak ko kasi, demon possessed eh. Ano? Demon possessed eh. Di ba born again ka? Hindi naman totoo yun eh. Hindi ako born again no. Teka. Pastor, may demon possessed dito. You can go. Asan yung demon? Asan yung anak mo? Ha? Yan po yung dahilan kung bakit ang Kristiyano can also command angels. If demon obeys you, the angel of God also can obey you because of the authority of Jesus Christ that you have. All powers, the Bible say, are under your feet. Angels, demons, you can command them. Amen? Okay. Maliwanag po ba sa Bible? If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Yes, there are sufferings, but God would like us to be glorified. We are glorified sinners. We are glorified saints. Sino po sa inyo ang nagsasabi sa umaga, Lord, I thank you that I am glorious. Lord, I thank you I'm a wonderful creation of yours. Lord, thank you I was born for glory. Lord, I thank you I was born for victory. I was born to reign in this life. I am not a slave of life. I rule in my life. Do you say that? Pag hindi nyo sinasabi yun, kawawa kayo. Hindi mangyayari sa inyo yun. Why? After receiving the information, you have to internalize that. By declaring that, by visualizing it, by verbalizing it, by vitalizing it. Feel it with your emotion. Feel it with the bones. That I am glorious. I am prosperous. I am holy. I am glorious. Feel it in your bones. Amen? Sino sa inyo ang punong-puno ang bibig niyong lumalabas ng kahirapan? Puro reklamo. You dignify your problem. Noong po ako ay nagpapastor, bata pang pastor, malago pa ang buho ko. Those were memories. Pag meron kaming fellowship ng mga pastor, may mga grupo mga pastor na nag-uusap, iba't iba ng kwento ang mga pastor. Pagkausap mo itong mga pastor na ito, ang sasabihin sa'yo mga problema sa churches. They want them to cry with them as you listen with them. Oo nga, no? Kasi yung member ko kasi, inapi ako kasi ito yung sa church namin eh. Meron ibang grupo na pag nakausap mo, ang kinikwento magagandang bagay. Saan ka pupunta? Ha? Kung discourage ka, pumunta ka sa kapwa discourage mo at pag uwi mo, lalo kang discourage. Okay. Ito na po yung kwento. Bakit po importante ang mindset po natin, mga kapatid? Dahil aliwanag po sinabi ng Bible, as a man thinketh, so is he. Sana paniwalaan mo yan. Improve the quality of your thinking. Have the mind of Jesus as co-sharer of Jesus' power and authority. And when we say power, you are not meditating of the word power. You are meditating of your life. How you behave powerfully. If you are thinking, if you are believing that you are holy, don't just think of the word holy. Think yourself as avoiding, abstaining from sin. Imagine yourself as holy and seeing yourself holy. You have to see yourself holy. Mindset is seeing yourself with the eyes of faith who you are, not with your own eyes. Mindset is seeing yourself with the eyes of faith. Nakikita mo ang sarili mo according to the dictate of the Bible who you are. Sino ka bang sabi ng Bible? Grabe ang tawag ng Bible sa atin, holy and beloved. Elect and beloved. Wow! Holy, elect, and beloved of God. Highly favored by God. Wow! Is that how you see yourself? Or do you see yourself?
Biktima or victor? I always say this. To become a victim or a victor is a matter of choice. Oh, may problema, may suffering. But to become bitter or better is a matter of choice. Success is a mindset. Before you see yourself successful, with your eyes, see it first in the inner eyes of faith that you are successful, you're prosperous, you're powerful. Gusto mo makitang maganda ka? Sana makita mo sa mata ng pananampalataya mo maganda ka. Iwasan mo munang tumingin sa salamin. Okay, here's the stories. Uy! First time akong nag-preach ng mahaba-haba, oh. 5 minutes na. Okay. First point pa lang to, mga kapatid, ha? First point. Okay. Okay. Mahalagang mahalaga ang mindset. Kasi ang pinaniniwalaan po ng tao, sabi po sa book na binasa ko, na hindi po nawawala sa utak ko nung una ko nabasa to. Imagine success is equals to actual success. Do you see yourself and imagine yourself as a successful person? Hey, do you see yourself as a poor person or a prosperous person? Do you see yourself a victim or a victor? Do you see yourself bitter or better? Amen. You may go home now. Now, I want you to see how important is the mindset. First story. I-remind ko lang kayo. 3 grupo ABC. Ang sabi ng nag-experiment, the first group, mga basketball players, mag-practice kayo ng 1 hour per day in 30 days. From Jim Quick. Story. 1 hour per day, pumunta kayo sa basketball court and do the shooting for 1 hour per day. For 1 month. Team B. Basketball player, don't practice, don't do anything. Don't go to the court, just do nothing. Team C. Practice shooting for 1 hour per day. Only in the mind. Don't go to the court. Just in the mind. The result, after 1 week, after one month, yung mga nagpa-practice sa court, nag-improve sila ng 24% sa kanilang shooting capacity, 1 hour per day for 30 days. Team B did nothing. No improvement. They did nothing. They were just the same as before. Team C, you know what? They practice only in the mind. They improved their skill in shooting 23%. Lamang lang ang actual ng 1%. Hindi pumunta ng court, only in the mind. Again, ang inyong mentality will not recognize if it is true or imagined only. Because imagined success is equals to actual success. Another story. Naikwento ko ng minsan, merong grupo ng mga adults na sila po'y kinolect as a group for experimentation at siya po'y nilagay sila sa isang monastery. Na ang monastery ay dinesign po ang environment that was conducted in 1979. They arranged the monastery throwback to 1959, 20 years earlier. Pinalitan nila ang mga television set, nag-arrange ng program 20 years back, pinalitan ang mga kalendaryo, pinalitan ang mga telepono, pinalitan ang lahat ng upholstery, throwback 1959. Nung pumasok po doon ang grupo ng mga adults, meron pong malabo ang mata, meron pong naka-cane, meron pong nakasalamin, meron pong may arthritis, meron pong may rayuma. And only after 1 week, the instruction before getting into the monastery, you have to program your mind that you are in the 1959.
Okay? So pumunta po sila doon with the mindset of 1959, walang mirror. Only after 1 week, dwelling their thoughts, their mindset, with all their imaginations that they were in the 1959, when they got out of the monastery after 1 week, yung naka-cane, wala nang cane. They were rejuvenated 20 years back. Yung malabo ang matang nakasalamin, hindi na nakasalamin. At tingnan na po yung mga picture po nila before they got in. When they came out, they were 20 years younger. That's the importance of mindset. Okay, I would like to end with this story. Meron pa sanang dalawang story Saka na sa susunod. This final story that you don't forget. Are you ready? O next time na itong last story na ito, mag-pray na tayo? Next time na, no? This is wonderful story. It's true to life. Merong isa pong bulag na siya po'y nakakita dahil pumunta po siya sa isang prayer rally ng isang healing service. At pinag-pray po siya ng pastor. In the name of Jesus, I declare healing and sight for you. At pagkatapos po ng prayer po ay minulat niya po ang niya. At sabi po ng pastor, no, don't open your eyes. Do you see? Binuksan niya uli. No, I don't say open your eyes. I'm asking you, do you see? Nagreklamo po siya. Pastor, how can I see if my eyes are closed? No. Before you open up your eyes, I want you to see yourself already having the sight. I want you to see yourself seeing before you open up your eyes. Without opening your eyes, see yourself seeing first. In the name of Jesus, restore the eyes, the sight of this man. Now, do you see? Yes. While closing my eyes, I can see myself. I am seeing already. Now, it's time for you to open up your eyes. When he opened up his eyes, yes! I am seeing now! You have to see it first in the eyes of faith before you can see it in your own eyes. So we all rise. That is the mindset, ladies and gentlemen.